Opisyal nang inumpisahan ng Pilipinas ang panunungkulan nito bilang chair ng ASEAN Business Advisory Council kasunod ng ceremonial turnover na idinaos sa Malacanang. Bibigyang prioridad ng Pilipinas ang pagpapalakas ng kalakalan at pamumuhunan, pagpapatibay ng mga regional supply chain at paglikha ng mas maraming oportunidad sa negosyo sa buong Timog Silangang Asya. Si Cresceline Catarong magbabalita. Formal nang sinimula ng Pilipinas ang panunungkulan nito bilang chair ng Association of Southeast Asian Nations Business Advisory Council o ASEAN-BAC para sa taong 2026 matapos ang ceremonial handover na ginanap sa Malacanang Palace nitong Enero 29. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial turnover kung saan minarkahan ang opisyal na paglilipat ng pamumuno ng ASEAN-BAC mula Malaysia patungo sa Pilipinas. Sa kanyang keynote speech, pinasalamatan ng Pangulo ang mga naunang lider ng konseho sa matibay na pundasyong kanilang inilatag at tiniyak ang determinasyon ng Pilipinas na ipagpatuloy ang mga inisyatiba ng ASEAN-BAC sa diwa ng pagkakaisa at kooperasyon. Dagdag ni Marcos Jr., pinagtitibay ng transisyon ng tiwalang ibinibigay ng ASEAN sa ASEAN-BAC bilang mahalagang katuwang sa pagsusulong ng mga panrehiyong prioridad. Binigyang diin din niya na ang tema ng ASEAN 2026 na Navigating Our Future Together ay sumasalamin sa nagbabagong mga hamon at layunin ng rehiyon. Binanggit ng Pangulo na ang mga prioridad ng ASEAN-BAC para sa 2026 na nakabatay sa apat na haligi, ang People, Planet, Platform at Productivity ay ganap na umaayon sa mga prioridad ng Pilipinas. Kabilang sa mga inisyatibang ito ang pagbibigay kapangyarihan sa micro, small at medium enterprises at iba pang sektor, pagpapatibay ng food security at produktibidad ng agrikultura, pagsusulong ng isang digital at AI-enabled na ASEAN at pagpapalakas ng paglago ng industriya at regional integration. Bilang bagong ASEAN-BAC chair, sinabi ni Pangulo Marcos na tututok ang Pilipinas sa pagpapalakas ng kalakalan at pamumuhunan, pagpapatibay ng regional supply chains at pagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga negosyo at komunidad sa buong Timog Silangang Asya. We will continue to provide platforms for dialogue and partnership by bringing together policymakers, business leaders, investors, innovators. Binigyang halaga rin ng Pangulo ang mahalagang papel ng pribadong sektor lalo na ngayong ipinagdiriwang ng ASEAN-BAC ang ika-25 anibersaryo nito bilang isang pinagkakatiwalaang katuwang sa pagsasali ng mga panrehiyong mithiin tungo sa konkretong aksyon. I fully trust the Council's readiness to approach this task with competence and with confidence. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresceline Catarong, SMNI News.